Isa na namang magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook, kung sa Facebook mo ito pinapanood. Ako po si Architect Ed. Punta ulit tayo sa site. Ipapakita ko sa inyo yung nangyayari ngayon dun sa project na ginagawa natin. Isang medyo may kalakihang bahay na ginamitan namin ng SRC panel at ng I-beams. Okay, tingnan natin kung ano ng condition ngayon doon. At may mga nagtatanong sa inyo kasi gusto nila malaman ano ba talaga yung kaya nitong SRC panel na to, gaano ba to katibay. So, nagpa-mock up ako ng dalawang walls doon sa site, isang hollow blocks tsaka isang SRC panel na pinlasteran na namin, no? May bakal, plastered, at pinacure ko na, no? Mga more than a week na siyang nakatayo. Mamasuhin natin, tingnan natin kung sino ang mas matatag sa paghambalos ng maso. Okay, so check this out. Isa namang magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube or sa Facebook page. Ito na yung site. Nandun sa bandang dulo na start na kami maglagay ng SRC panels. Ayun. Ang ginamit namin dito yung 3 inches eh. So, framing starting na rin. Sa itaas naglagay kami ng channel, tapos doon namin binild yung towers. Sa baba yung towers namin. Nag-hollow blocks kami doon sa may parapet. Yan yung pagtataguan ng roofing. Ito yung 3 inches yung styro. Ito kwarto yan. Pagka napalitadahan yan, magiging 6 inches yan. Ito importante itong blowtorch para susunugan mo ng konti yung styro para yung dowels mabalot siya ng semento. So importante sinusunugan natin yung styro part parang ito. Syempre yung mga nagtatanong nasusunog ba yung SRC, syempre styro yan pero hindi siya nagliliyab, natutunaw lang siya. Pero pag na plastera na yan, hindi niya masusunog kasi covered na siya ng concrete eh. Pero kung sasadyain mo talagang sunugin yan, matutunaw siya. Pero yun nga, hindi siya nagliliyab. Ito yung ito yung pinagawa na, ito yung pinagawa natin, no. Ito yung itong isa na to, ito yung SRC, yung EPS. Ito namang isang to, ito yung hollow blocks. Papaluin natin ng maso. Lakasan mo ha. Papaluin natin ng maso yan. Kung titingnan natin kung sinong mas maunang madurog. Okay, sige. Bilayin natin. Ito yung hollow blocks. Ito yung SRC.
dinikit namin sa I-beam para matibay. Dapat syempre kung dudurugin natin dapat matibay siya. Ganun din yung ano, CHB. May bakal yan. Meron niyang vertical sa horizontal bars. Tapos yung SRC. Ganito yan dati. Tapos pinalitadahan namin. Ilang araw na yan po? 1 week na, no? O, nag-cure na siya. Sige. Pwede natin sa pag-smash. O, bago natin basagin. Parehong ano yan po, no? Parehong 4 inches. O, 4 inch. Ito yung hollow blocks, 4 inches. Ilan ang bakal mo dyan? Dalawa. Dalawang vertical, dalawang horizontal. At tapos ito, ang kapal ng panel nito, yung 2 inches. Pero nung pinalitadahan, naging 4 inches. So, ano yan? Apple to apple yan. Parehong 4 inches. Hollow blocks to yung hollow blocks. Gitna muna, gitna. Tirahin mo yung gitna. Duhog ka agad. Butas. Butas na siya sa 24 seconds. Bagsak na siya. At 30 seconds. Durog. Madali ang trabaho ng demolition dito sa hollow blocks Isipin mo pag kalumin doon tapos yumanig yung pader mo na durog, babagsakan ka niyan. Napakadali lang niyang babagsakin, napakadali lang yung durugin. 4 inches hollow blocks. Ayan na, lumabas na yung reinforcement. 30 seconds, durog na. Okay na yan, napapanahin na natin. Ito naman yung ano, SRC. Diyan ka bibira pa. Sandali, lilipat ako para ano, live na live. Diyan mo bibirahin, dito mo bibirahin. Sige. Prep muna, prep. Okay. Durog na yung hollow blocks. Ito yung SRC Tigas 5 seconds. Butas pa lang siya, yung isang side pa lang. Dalawang side yan. Tumatalbog lang. Napagod ka na. Sige, pahinga ka muna. Isang minuto na, hindi pa natutumba, mga kaibigan. Napagod na yung tagabira natin. Pahinga. Ayun, nabutas na siya at 1.5 minutes na pagbira. Pero hindi pa rin tumutumba. Yung hollow blocks kanina 30 seconds, tumba na. Ito butas lang. Yung unang mga bira tumatalbog lang So, ibig sabihin sa maso test talagang panalo tong SRC, itong EPS sandwich panels compared sa hollow blocks. Okay na yan. Ito 30 seconds yan na yung itsura.
30 seconds na pagbira ng ano, maso. Yan ang itsura, durog na durog. Yan. Durog na durog siya. At kapag nabagsak ang kanyan, dahil nga konti lang ang reinforcement, talagang pagka nadurog ay babagsak. Talagang ano, serious injuries ang abutin mo. Itong panel, itong EPS, sa kalahating minuto ng pinapalo, ito lang ang naging damage niya. Dahil nga itong mga reinforcement na to, magkakatabihan halos 2 inches. Kapit na kapit siya doon sa semento natin. Parehas lang yung timpla ng ano nito, plastering. Yung ginamit na pang-plastering dito, yun din yung ginamit doon. Kaya pareho yung strength ng semento niyan. Parehong 7 days na curing ang inabot. So talagang kung sa oras, mga 4 times. Mahigit pa nga kasi hindi namin tinapos eh. Talagang totoo yung sinasabi na 4 times stronger ito compared sa hollow blocks. Alright. Okay, so yun, napatunayan natin na hindi siya basta-basta matitibag, no? Kahit masuhin siya ng matindi, no? Matibay talaga tong EPS wall panel. Itong ginamit ko ay SRC panel. Okay, so hanggang dyan man tayo. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa susunod, ingat po tayong lahat. Ako po si Architect Ed. Bye!